Good morning guys! Magandang araw sa inyong lahat. So, kamusta? Anong mabalita sa inyo? So, welcome again to another vlog. Another video na to. Sa wakas, medyo maaraw na kasi kahapon medyo makulimlim, umuulan, umaambon kasi dahil nga sa kalalabas pa lang ng bagyo, di ba? Yung Susan ata yun. Video reaction tayo dito. Pati sa mga gagamba, sa mga ganun. Pag may mga magaganda kayong videos like mga kakaibang videos, pwede nyo i-send sa akin sa Facebook, Ivan Kids Haboli. The most unique name in the world. Disclaimer ang puta. Sorry sana. Disclaimer lang. Yun. Pero totoo yan. Yan talaga yung totoo kong spelling. Ivan Kids Haboli. And guys, by the way, nasusurprise talaga ako. Nasusurprise ako na may ganito palang feedback ang pagbablog. Kasi akala ko nung una parang yun lang, gawa ka lang ng video. Nag-enjoy lang akong panoorin yung mga ginagawa ko. Tapos, eto na. May mga kaya tinanggal ko yung address ko na nasa Samar. Kasi dapat, supposed to be, dapat doon ako mag-stay. Sana. So, nag-iba ng plano. Sabi ko, sige, dito na lang muna ulit ako sa Cavite. Ganyan. Ligay ko yung address na yun, guys. Salamat kay Jerome Calagos. Nag-send siya ng t-shirt sa akin. 2 t-shirt. Kaya lang, ang problema, nasa Samar. Nasa lugar talaga namin. So, pero okay lang naman yun kasi pwede ko naman ipadala yun dito. Pero salamat guys, salamat Jerome Calagos, salamat dun sa t-shirt. Mga nagtatanong sa akin kung asan daw yung eksaktong address ko. Well, hindi ko may bibigay yung address ko dito kay La Mama kasi may plano nga akong lumipat ng apartment. Okay, plano kong bumukod kasi para makaset up ako ng mga alaga ko, alam mo yun. Ganun. Kasi plano kong magkaroon ng mga maliliit na aquarium, ganun. Kasi, well, yun talaga yung gusto ko. Ay, hindi ko mabibigay yung address ko. Pasensya na po. Sa ngayon, hindi ko pa maibibigay. Kasi may nag-chat sa akin from Dubai. May regalo daw siya sa akin. Sabi ko, sir, hindi naman kailangan, pero salamat na din po kung ano man yung maibigay nyo. Kasi, pero yun, alam mo, ang awkward din talaga. Kaya sa'yo, I mean, thankful naman ako, kaya lang, parang, hindi ko alam na ganito pala. Well, nakikita ko sa YouTube, may mga ganyan talaga, may mga mail time sila, pero salamat guys, salamat in advance. Pero, yun, kahit hindi yung mga mamahalin, yung mga unique na mga bagay or ma-appreciate ko yun, letter, malaking bagay na sa akin yun. Salamat guys. Kasi sa katulad kong nagsisimula pa lang, salamat sa suporta. So, let's go! Tapusin natin yung dramang to. Let's go to the video reaction. Panoorin nyo to guys. Tierra's story. Inakay pa yung kalapate. Ba't napunta to sa Ba't napunta sa kanya? Baka nakita niya lang. Napakain niya pa. Ano to? Checkered? Kawawa. Well, ako din naman. Pag nakikita ko ng ganyan, naalagaan ko din, di ba? Papasubo sa kanya. Tinuturuan niya guys lumipad or lumapit sa kanya. Nakalipad na. Saglit lang. Alam mo yung parang love story itong pinapanood natin. Hindi na siya hindi na siya magpiyak.
Sinasakay niya sa bike. Buti hindi lumilipad. Wala. Pumahabol sa kanya, guys. Tingnan niya. Talagang saan siya pumunta? Pumupunta din yung pumupunta din yung kalapate. Oh? Kinonsider na nung kalapate talaga na siya yung magulang. Kaya yun, ang galing. Kahit saan siya talaga mapunta. Tinuturuan niya, tinutrain niya. Ma? Galing! Ma? Sarap siguro magkaroon ng kalapati na ganyan, guys. Okay, sa next video tayo. What the? Napakalibog naman ito kalapating to. What the? Pati kamay. Well, dati guys, may kalapati ako na kahit kamay lang, alam yung kinakastan niya yung kahit kamay lang. Ganda ng kulay nito. Ito yung mga gusto kong kalapate. Lalo na medyo tumatanda na yung nagiging bright na yung nila, nagiging bright na yung kulay nila sa may leeg. Yun yung gusto ko. Next video tayo. Okay guys, I wanted to show you Americano. Americano. another video. Robert My Beatty. girl. It was a medal. Yeah, we knew that. We knew that. Because he is barakuing. That's good. Matapang talaga yan. Ito, may itlog kasi. Kaya matapang yung lalaki. Siyempre, pinoprotektahan niya. Ito, ang ganda din ng kulay ng kalapating to. Oh, inaaway niya din kasi si Raul. Play? Anong play? Galit yan. Oops! Oy, huwag mong gaganyan si Raul ka. Sasaktan. Bloodline, race opinion. Okay. Ow. Now check this out. Oh, ang galing. Na-inlove na sa kamay niya. Down. Stay right there. Oh! Galing, guys! What the hell? Pumupunta sa kamay niya kasi, di ba, basically, lagi namang, Right there. nagaganyan lang yung kalapate. Kapag, yung babae yung pinapalabing mo, pero, kamay? Anong meron yung mga kamay? Really good bird. Ewan ko dito ng tawag. Sa amin kasi barakista eh. Barakista yung ganyan eh. Parang mahilig bumarako. Barakista. Oh? Lumalapit talaga sa kanya. Okay, ito naman. Belgian racing pigeon called Nicholas. He's something of a long-distance star, a national champion who's just been sold to a Chinese billionaire. Ha? The most expensive pigeon in the auction, and also in the whole auction season actually. Oh? It's the most expensive pigeon sold since May 2013 after Bolts. What the hell? He was sold for 244,000 euro. 244,000 euros. Paradigm. 244,000 euros. Magkano yan? Calculate natin. $14,583,880. May ganong klaseng kalapate. What the fuck? All-important bred in Belgium tag. To Chinese fans,
That means they're buying the best, courtesy of decades of competition and Grabe. expertise. It's also a matter of maybe snobbery that people from China, even they know they have good quality pigeons in China, but they will not quickly trust other Chinese. They prefer to come to Belgium and buy pigeons from Belgium. Today, another 420 birds are on their way to China. Total value, $911,000. Oh my God, guys. It's a long way from when pigeon racing was just a hobby. Using the bird's mysterious homing instincts, races started with pigeons released hundreds of kilometers from home. Owners anxiously waiting for them to come back, or not, all for a few $100s. What's transformed what used to be a cottage industry into a multi-million... Matagal na talaga yung pigeon racing, guys, no? Huge popularity of pigeon racing in China, where millions of dollars change hands both in racing and gambling. But according to some, with that money has come Oh, strict dami! cruelty. Thousands of birds die during these races off the coast of Taiwan. Oh. Elsewhere, there's been doping, extortion, and bird theft. The whole principle of pigeon racing is to send birds hundreds of miles from where they belong, from their homes, from their mates, from their Alam babies, namin yun! whether or not they're going to make it back alive. At Pigeon Paradise, birds are very well treated, and as you see young pigeons spreading their wings for the first time, it's hard not to be taken in by the original attraction of this sport, the connection between humans and the birds who are Totoo. always trying to come home. Simon McGregor Wood, Al Jazeera, at Pigeon. Totoo yun. Totoo din naman talaga yun. Iba yung feeling pag meron kang kalapate, tapos nakikita mo yung kalapate mong lumilipad and umuwi sa'yo. Diba? Alam mo, makakapanood na iba nito, sabihin mo, parang kang siraulo eh. Hindi nyo alam yung feeling. Kasi hindi pa siguro kayo nagkaroon ng kalapate. Ako 11 years, hindi, mga 10 to 12 years old, siguro yung kalapate ko sa bahay is nasa mga 30 plus. Ganon. Yun yung so far yung pinakamadami ko, 30 plus dati. Hindi na ako nakaparan kasi yun na, aral, kalapate, mag-aaral. Tapos after mag-aral, nagdubay ako, nag-graduate, nagtrabaho, ganon. So, wala nang time para doon. So, ngayon ko ginagawa to kasi wala naman akong trabaho. Para sa araw na to, make sure to subscribe if hindi ka pa nakasubscribe. Almost every day may bago tayong uploads sa gagamba, sa kalapate, sa adventures, sa insekto, sa kahit ano pa na mga hobbies na gusto ko and gusto kong i-video reaction, guys. Salamat sa laging panonood and sa suporta. 2,700 subscribers. Way to go, guys! Way to go! Malapit na! Yes, malapit na. Magda 3,000, tapos magda 5,000, tapos magda 10,000, tapos Damn! Salamat, guys. So, see you around. See you later. Adios.